Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia at kinabukasay sa Neapolis. Mula rooy nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw na ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang puok na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira, at mga ngalakal ng mga telang purpura. Siya ay may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kaniyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kaniyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang isang magandang pansinin sa salaysay na ito na ang manunulat ay kasama na sa kwento. Ginagamit niya ang salitang kami at hindi lang sila o siya. Ang ibig sabihin na ang manunulat ay kasama na sa mga pangyayari ng salaysay. Kaya maaring si Lucas, ang manunulat, ay naging kasama na mula rito ni Pablo sa kanyang pagmimisyon. Kaya mayroon tayong direct person witness, personal witness sa mga pangyayaring ito. Tumawid na ang grupo sa Europa at ang unang lungsod na kanilang tinigilan sa probinsya ng Macedonia ay ang lungsod ng Filipos. Ang lungsod na ito ay tinitirhan ng mga Romano. Itinatag ito para sa mga nagretiro ng mga Roman soldiers. Kaya nung araw ng pamamahinga na para sa mga Hudyo ay araw ng pagsamba sa Diyos, wala silang matagpuan na sinagoga. Ang kaugulan ni Pablo ay siya ay pumupunta sa mga sinagoga kung saan nagtitipon ang mga Hudyo. Sumasabay siya sa pagsamba sa Diyos doon at kinukuha niya rin ang pagkakataon na nagtitipon ng mga Hudyo na magsalita tungkol kay Jesus. Dahil sa walang sinagoga sa Filipo, pumunta si Pablo sa tabi ng ilog upang doon magkaroon ng katahimikan para siguro magdasal. Natagpuan niya doon ang isang grupo ng mga kababaihan. Sa kanila siya nagsalita. Ibinalita niya ang magandang balita. Yan ang palaging paksa ng sinasabi ni Pablo. Ang isang nakinig sa kanila ay isang negosyanteng si Lydia. Nanalig siya at tinanggap niya ang magandang balita. Nagpabinyag siya at ang kanyang sambahayan. Medyo may kaya ang babaeng ito. Nagpumilit siya kay Pablo at sa kanyang mga kasama na tumuloy sa kanyang bahay.
Yan ang naging unang headquarters ng mga Kristiyano sa Filipos o kaya sa buong Europa. Talagang naintindihan ni Lydia ang kahulugan ng binyag. Kapag tayo ay nabinyagan, naging kasama na tayo ng simbahan. Naging magkakapatid na tayo kay Kristo. Dahil sa magkakapatid, nagbabahagi na tayo sa ating mga resources at ng misyon. Nakikibahagi na tayo sa misyon. Kaya noong nagpabinyag na si Lydia at ang sambahayan niya, inalok niya ang kanyang bahay sa grupo ni Pablo. Doon na muna sila tumigil. Alam niya na bago sina Pablo sa Filipos at wala silang kilala doon. So she offered them hospitality. Hindi lang siya umalok, nagpumilit siya. Ito rin ang paraan niya upang makiisa sa misyon ng pagpapalaganap ng magandang balita. Ang bahay niya ay naging base ng mga Kristiyano sa Filipos. Kapag may grupo ng mga mananiniwala kay Kristo, sila ay madalas magpulong upang magdasal at pag-usapan ang kanilang bagong pananampalataya. Sila yung nagtitipon sa isang malaki-laking bahay. Ito yung tinatawag na mga house churches. Kaya maaari na ang bahay ni Lydia ang naging unang house church. Hindi lang sa Macedonia, kundi sa buong Europa. Panginoong Jesus, kung tinatanggap ka namin, tinatanggap din namin ang lahat ng tumatanggap sa iyo. Ito ay basihan ng pagkakaisa naming mga Kristiyano. Hindi po sana mawala ang hospitality sa aming panahon na marami ay natatakot o inaayawan ang mga dayuhan. Maging mapagtanggap sana kami sa iba.